Welcome po sa Tito Manny TV, kung saan nagbibigay po tayo ng sarili kong opinion at reaksyon sa mga kaganapan in and out of show business. So kung kayo po ay bago lang sa aking channel, please hit on the subscribe button below, pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na ating i-upload. And please, help me grow my channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, ang mga latest po na aganapan sa loob at labas ng show business. Unang-una, kung napanood niyo po yung episode ng Pinoy Pawn Stars, siguradong hindi nyo na-miss ang isang napakagandang episode nila kung saan lumabas po ang mag-inang Abigail at Gail Francesca Magalona. Yes, you heard it right. Lumalabas po na meron po palang second family si namayapang King of Rap na si Francis M. Okay, hindi po tayo nandito para mag-judge kung mali o tama itong mga pangyayaring ito. Kasi sa mga panahon pong ito, marami po ang nangyayaring ganito. So, who are we to judge kung tama po ba o mali ang mga naganap na pangyayari? Kung ano man po ang naganap sa mga adults na yan, hindi naman po tama na idadamay natin yung mga anak. Meron po kasing isang mag-ina ang nagpunta sa Pawn Star para po ibenta yung isang shirt na dala-dala nila na di umano ay pag-aari ni Francis M. Na in the course of the introduction, lumabas po na itong babae, si Abigail, ay nakarelasyon ni Francis M. At nagbunga po yung kanilang pagmamahalan na si Gail Francesca Magalona. So tinanong sila kung paano sila nagkakilala ni Francis M. Ito daw pong si Abigail ay nanonood noon ng Itbulaga sa studio mismo at nakita daw siya ni Francis M. at mukhang si Francis M. ay nabighani sa ganda nitong si Abigail, which noong time na yon ay isa pong flight stewardess. Gumawa daw ng paraan itong si Francis M. para makuha yung number ni Abigail. At doon po nag-umpisa ang kanilang love story na nagbunga ng isang Gail Francesca Magalona na kung makikita ninyo, kamukha po ni Francis M. So nagkatawaran dun sa t-shirt or was it a jersey na ang unang hinihingi ni Abigail is 700,000, tapos tawad dito, tawad doon, hanggang sa nagkasundo po sila sa 500,000. Pero kung tutuusin po talaga, tulad din sinabi ni Abigail, priceless po yung shirt na yun ni Francis M. So bago po natin husgahan na kung priceless pala yun, bakit kailangan ibenta ni Abigail? Hindi ba parang tinatapon itong si Abigail yung alaala ni Francis M? Hindi po. Dahil ayon kay Abigail, imbis na nasa bahay lang nila, gusto niya na maraming makaalam tungkol dun sa shirt na yun. Dahil may kwento po behind the shirt. Ako nga sa tingin ko, kung mabebenta yung shirt na yon, kahit 1 million, may bibili po nun. So, kailangan ba nating husgahan si Abigail? Dahil sinasabi nila, homewrecker pala tong si Abigail. At bakit siya lumantad? Hindi man lang ba niya inisip itong legit na pamilya ni Francis M. na si Pia Magalona? Pero ano po ba ang sabi niya? For 15 long years, nanahimik po sila. And all they wanted now is for people to know that they exist. So, sino po ba tayo para manghusga? Who are we to judge them? Hindi nga kaya alam ni Pia ang tungkol kay Abigail? Or baka naman all this time, alam ni Pia ang tungkol kanila Abigail. And they chose, yung pong dalawang pamilya, to keep quiet about it. Anyway, 15 years na pong wala si Francis M. At kung lumabas man itong si Abigail, siguro, hindi na natin questionin pa kung ano ang motibo ni Abigail. Gusto ba niya ng publicity? Well, kung gusto niya lang din lang naman ng publicity, dapat noon pa lumantad na siya. Sinira niya sana ang magandang imahe ni Francis M. at ng kanyang pamilya na sila Pia Magalona sa mata ng publiko. Pero hindi na po ginawa. So, hindi po natin niro-romanticize itong pag-iibigan ni Francis M. at saka ni Abigail. Pero, iyon lang po ang katotohanan. These things happen. Nangyayari po talaga yan.
At hindi naman po natin alam kung aware si Pia Magalona dito sa existence ni Abigail saka ni Gail. At isa pa, we all know that Francis Magalona is a good man. At hindi po ang isyong ito ang sisira sa magandang imahe ni Francis M. Again, para sa akin, hindi ko po sinasabi na tama o mali na nagkaroon ng second family si Francis M. But, who are we to judge? Isa pa pong personality or celebrity ang nagkaroon pala ng isang love child. Ito po ay ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Lumabas po itong si Eman Bacoso Pacquiao na siya daw ay anak ni Manny Pacquiao at siyang sumusunod sa yapak ng boksingerong si Manny Pacquiao. So ayan, tatanungin na naman po natin, alam kaya ni Jinky Pacquiao ang tungkol dito sa anak ni Manny Pacquiao sa labas? Ito po ang nagpapatunay na celebrities or ordinary people, things like this happen. So sana huwag po tayong padalos-dalos sa ating panghuhusga sa ating kapwa. Sa panahon ngayon, accepted na po yung mga gantong setup o yung gantong mga pangyayari. So sa case naman ni Jinky, hindi rin natin alam. Baka all the while, aware din pala itong si Jinky, yung pong asawa ni Manny Pacquiao, dito sa love child ni pambansang kamao. Okay, maiba naman po tayo. Alam po natin yung nangyaring investment scam sa panig nitong si Yexel Sebastian at ni Mikey Agustin at dito po sa mga investors na nagrereklamo. Nagsalita na po yung pinaka-big boss nila. Meron po tayong nakuhang short video nitong si Mr. Pantoliano na nagpapaliwanag. Panoorin po natin. Kung ganyan ang gagawin ninyo, isasama ko talaga kayo dyan. Pero kung ang gagawin nyo, susuporta kayo dito, na ganito, itayuan natin kung ano implementation, tayuan natin kung ano yung gagawin nating way of settlement. Kung ganun ang gagawin natin, guys, magtutulungan tayo lahat. Guys, maniwala kayo, wala mapapahamak rito. Kuya Danny, sa'yo yung concern mo, simple lang, ngayon sabihin natin, subukan nyo ituloy yan, hindi ako uuwi ng Pilipinas. Kapag ka natuloy yan, sisihin mo si Kuya Danny, sisihin nyo lahat si Kuya Danny, pati yung grupo niya. Boss, ano lang, hindi po ako nagdemanda dito. Kasama po ako. Kasama Okay. po ako sa nademanda. Hindi po ako nagdemanda, kasama po ako. Example lang, Kuya Danny. Yung pinasabi mo pa ako, pero alam ko na pala hindi ka nagdemanda, nakita ko yung letter na yan. Now, ang sabihin mo sa kanila, kung nagtatanong ka kung ano gagawin dito, kung kailan kayo magkakaroon ng meeting ulit, sabihin nyo sa kanila, nakausap mo si boss, kapag tinuloy niyo yung demanda, hindi niya gagawa ng paraan. Pero pag tumulong kayo, magagawa ng paraan yan. Make sense, guys? Yes. Tama? Yun po ang sinasabi ko kay attorney. Ako napaka-logical ko, napaka-pilosopo kong tao, kilala niyo ako lahat. Sinong tanga na sinimanda at pwede makulong ang magpapakulong? Sino? Di ba? Ididemanda niyo ako, nasa labas ako, paano kung hindi na ako bumalik? Sino magbabayad? Guys, isang demanda lang umakit sa akin, maniwala kayo, hindi ako babalik ng Pinas. I-tolerate nyo, i-push nyo yung mga kapitalist nyo magdemanda, hindi ako babalik sa Pinas. Kasi dapat alam nyo yun. Dapat kung meron kayo dapat protektahan dito, dapat ako yun. Yes. Hindi kayo dapat yung ang gagawin nyo, talagang didikdikin nyo ng didikdik operator to the point na mawalan na ng chance lahat. Naiintindihan nyo? Dapat common sense naman sana. Alam ko naman lahat naman kayo. Puta, lahat kayo napakalaki rito. Hindi birong income yung binibigay sa inyo rito. Yes. Lalo yung mga head dyan, puta, kala mo talagang katapusan na nila. Dapat hindi ganun. Guys, utang na pera ito. Negosyo ito. Lahat may risk. Ako dati, ang lakas ng loob ko. Iniisip kong kayang-kaya kasi ang daming nagtutulong-tulong. Kaya lang kung ganito ang sitwasyon, nakikita ko eh. Kanya-kanya nga, ang daming pinapatong information sa akin. Buti na lang kahit pa paano may mga kaibigan tayo na humaharang ng kung ano-anong kaso. Pero isang warrant of arrest lang, maniwala kayo sa akin, hindi. So ayan po, lumalabas sa parang pa-victim pa ito si Mr. Pantoliano. Siya daw ang kailangang protektahan
May sinabi pa siya na ang investment, ang business ay may kaakibat na risk. Totoo naman po yan. Kaya lang doon po sa mga sinasabi ng mga investors, ang akala nila sila ay investor, yung pala sila ay mga inutangan. At may banta pa itong si Mr. Pantoliano na makatanggap lang siya ng kahit na isang warrant of arrest, hindi daw siya uuwi ng Pilipinas. Dahil ang katwiran niya, kung siya ay makulong, paano nga naman mababayaran yung mga investors? At nagbanta pa siya na kapag siya ay nakatanggap ng warrant of arrest, hindi na siya uuwi ng Pilipinas, paano pa masesettle itong problema ng mga investors? So kayo na po ang humusga kung tama ba itong mga sinasabi ni Mr. Pantoliano. And lastly, nag-airing na po yung It's Your Lucky Day ni Luis Manzano at saka nung kanyang mga kasamahan na pumalit pansamantala sa It's Showtime. Alam nyo, parang it's a breath of fresh air. Dahil nabawasan yung toxicity ng It's Showtime sa time slot na yan. Sa totoo lang po, very wholesome ang dating ni Luis Manzano kung ikukumpara natin kay Vice Ganda. Pero ang tanong, lumaban ba sa ratings itong It's Your Lucky Day? Ayon po dito sa noontime TV ratings ng Kantar, ang It Bulaga po sa GMA7 ay nakakuha ng 6.2%. Yung pong It's Your Lucky Day sa kanilang first day ay 5.8% at ang TVJ ay naka 5.1 lang. Yan po ay ayon sa Kantar. Pero ayon naman po sa Nielsen, noon din pong October 14, ang It Bulaga sa GMA ay nakakuha ng 3.7, ang It's Your Lucky Day sa GTV ay 2.3 at ang EAT sa TV5 ay 4.8. So kung sa Kantar, number 2 ang It's Your Lucky Day at Kulelat ang EAT. Dito naman po sa Nielsen rating, number 1 ang EAT at Kulelat naman ang It's Your Lucky Day. But who cares about the ratings? Ang importante po, napapasaya nila ang kanilang audience dahil may kanya-kanya naman pong set of audience yan, yung mga noontime show na yan. So pabayaan na po natin ang ratings. Kung saan at kung anong noontime show ang gusto nyo panoorin, go lang po tayo. So, hanggang 2 weeks lang ba ang It's Your Lucky Day at babalik na ang It's Showtime? Mukhang pinag-iisipan po yata na gagawing pre-programming or mauuna. I-adjust po yung schedule ng It's Your Lucky Day at ito ay ipapalabas bago mag-It's Showtime. Meaning, mauuna ang It's Your Lucky Day at ipantatapat sa TikTok clock ng GMA7. Sige lang, okay yan. Maganda yung maraming choices ang ating mga audience at ang ating mga mamamayan kung ano ang gusto nilang panoorin na noontime shows. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod mga issues. Maraming salamat po.